Tara guys, samahan nyo ako sa ating destinasyon sa Sampaloc, Tanay, Rizal. Bali, ito isang honest review na naman dito sa Paglitaw Spring Resort, Tanay, Rizal. Bali kami talagang pumalo ng long ride itong rides namin na to kasi from Bulacan parang inabot kami ng 3 to 4 hours. Bali ayan ay kung takbong mayaman ka, pero kung ano naman, sabi naman ni Jowa, kaya daw to ng mga nasa 2 hours daw kung sakali. Lagpas konti ng 3 o'clock ng madaling araw, lumarga na kami dito kasi mag-waiting hour pa kami or mag-waiting time pa kami sa may Litex, sa may Commonwealth Market. Kasi meron pa kami baling aantayin doon na kasama namin sa pagsuswimmingan natin sa Tanay, Rizal. Lagpas na rin sa alas 4 nung nakaalis kami from Litex or Commonwealth Market kasi yun nga, nagantayan kami bali doon. Tapos siguro dumating kami sa may Paglitaw Spring Resort mga bandang mga lagpas din ng alas 7. Ito na siguro yung pinakabiyahe ko na pinakamaraming makurbang daan sa mga nagdaan ko na road trip. Pero si Jowa naman kasi sanay dito kasi medyo ano siya, dito siya last na nag-deliver or nasa delivery siya nung mga panahon, basta way back mga nasa 15 years ago. Ikot niya yung buong Rizal kasi yun nga, bali dati siya nagtatrabaho sa isa sa warehouse ng Jack and Jill. Pag nasa kalagitnaan na kayo ng pa-way ng Daranac Falls, maglaylo na kayo sa paggamit ng Google Map o kaya ng Waze kasi meron talaga dyang part na maililigaw kayo ni Waze or ni Google Map. Mali yung lilikuan nyo, talagang dead end yun kasi nangyari sa amin yun. Bali, pagliko nyo nga pala dun sa area ng may nakaturo na this way to Daranac Falls, this way to Kalinawan Cave, Paglitaw Natural Pools. Yan, bali dyan, magsisimula na dito sa way na to yung dead spot or yung wala talaga siyang internet. Bali nga pala, wala rin nga po palang kuryente dito sa area na to. Bali sa part naman ng walang kuryente, hindi naman naging problema sa amin or sa cottage namin kasi yun nga, kung akong tatanungin, pagdating mo dun sa pool, malapit lang kasi kami mismo sa pool din. Tapos yung pinakapwesto ng pool na ano namin, na pwestohan or napwestohan namin, talagang punong-puno ng puro punong kahoy, kaya kahit papano malilim siya guys. Mamaya tapusin ko tong vlog na to kasi makikita nyo rin naman yung buong paligid. Basta yung pinakapwesto, pinaka-tent namin mga 3 hanggang 5 hakbang lang, nasa pang kiddie pool ka na bali naka man-made kasi to guys. It means lahat ng tubig talagang nagmumula sa mga pinakabukal niya, tapos naka man-made siya ng mga pool, kaya napakaraming pool dito. May 3 feet, 1 feet, 2 feet, basta hindi ko sure kung ilang feet yung iba, pero kahit 5 feet, 4 feet at saka 7 feet meron din sila. Yung mga bata nakaikot talaga, kahit yung aking anak kasi marunong naman yun kahit papano. Basta naikot nila yung buong paligid halos, except kaming mga medyo may edad na. Bali dyan, lahat ng natatanaw mo na tubig, pwede mo naman siyang lusungan. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, talagang ilang hakbang lang, pwede ka nang maglangoy-langoy. Kailangan nga pala dito, agahan mo lang na magpunta kasi ang nagkakaubusan nga po pala dito ay cottage, bali guys. Kasi ang cottage dito ay mura lang din naman. Marami kang option actually. Ipapakita ko sa inyo ang mga option ng cottage na nakuha kong info. Pero maglalagay din ako ng contact number nila para bahala na kayong kumontak if ever. Pero wala pong reservation dito. Strictly walk-in lamang po. Bali ang binayaran dito kung kada isa na katao yun nga 20 pesos para sa environmental fee, tapos yung pinaka entrance fee na 100 pesos. Tapos nasa sa inyo guys, kasi ang alam ko talaga dito pwede namang mag tent pitching. Pag once na bayad ka na dun sa 20 at saka dun sa entrance fee na 100, pwede ka nang pumasok para ikaw nang bahala magdesisyon kung saan ka magka-cottage. Bali ito yung entrance niya, tapos ito yung mga ilan sa cottage na napicturan ko. Yung iba hindi ko lang mababanggit na dito sa vlog kung nasa magkano yung presyo niya, pero yung iba naman na picture dito na napicturan ko meron naman siyang presyo mismo. Bali ito kasi kailangan lang talaga maaga ka magpunta dito. Actually
dahil inaantay pa namin yung kasama namin dahil nauna kaming lumapag dito, naubusan kami dun sa target namin sana na tig 800 na kubo type na cottage. Naubusan kami pero so far okay na rin naman nga yung kahit mapwesto ka lang sa tent kasi promise malilim po siya guys, lalo kung yung mapupwestuhan mo mismong dun sa area ng mismong na kasi languyan na halos lahat ng pupwestuhan mo dun kaya kahit tent lang swak na siya. Ang isa sa mahalaga ko nga lang din palang inonote wag kayo magdala ng mga plastic cup kasi kasama sa city ordinance talaga nila na bawal gumamit daw ng plastic cups. Pero ang nakakatawa kasi hindi ko masyado magets, pwedeng gumamit ng, alam niyo yung pinaglalagyan natin minsan ng sopas, yung parang styro na cup. Yun pwede. Hindi ko alam kung bakit ang plastic cup na yung kagaya sa palamig bawal. Pero yun nga, ang ginamit namin yung binili namin sa kanila ng tigo 100 pesos na cup siya na made in styro. Pero yung paper plate, ayun, isa rin yun na yun na lang ang dapat ninyong dalhin. Tapos mahigpit ding pinagbabawal na bawal magtapon ng basura, especially sa mismong pinaka tubig niya, parang ganun. Bawal po siyang magkalat kasi kapag nahuli ka talaga na nagtapon ng kahit filter pa yan ng sigarilyo, talagang magpe-penalty ka. Kaya nga, yun nga, meron din talaga sila ditong smoking area. Yun dun sa punestuhan namin ng pag-iihaw din, doon din yung smoking area. Malapit lang din naman kasi dun lang, kabilang side netong tubig na to. Bali, ito, dito nga sila nag-ihaw. Papakita ko sa inyo dyan sa area na yan, bali guys. Pero yun nga, malapit lang din naman. Bali dito pwedeng magyosi, mag-ihaw. Bago ko makalimutan, hindi ko lang kasi nakuhanan sa gawing parking. Maluwag naman po yung pinaka-parking dito. Kailangan lang talaga maaga ka para makapwesto rin syempre yung sasakyan mo na magandang pwesto sa parking lot. Tapos base sa nakita ko dito, bali yun nga, ang pagkakaunawa ko, itong mga falls na nandito ay parang mga anak ng yung pinakadaranak falls. Kasi talagang puro maliliit lang na klase ng formation ng falls yung makikita mo neto. Parang ito na yata yung pinakamalaki kasi hindi naman kami nag-ikot. Kaya nag-selfie kami dito sa falls na ito para may souvenir. Iwasan na lang siguro yung expectation para hindi ka ma-expectation versus reality dito sa resort na to. Kasi kung kagaya kita na kahit papano ma-appreciate naman sa nature, goods naman na siya kasi mura naman din ang entrance kahit papano. Plus the cottage range is rin naman, malaki rin naman yung laban sa kamurahan compare sa ibang mga resort na napuntahan ko na rin. Kagaya sa part ko na nagbablog, syempre kailangan gandahan ko kahit papano yung mga kuha ko at saka yung mga angulo, and kailangan ko rin syempre timplahin kahit papano yung mga timplada ng aking camera para syempre tapusin nyo yung vlog na to. And syempre yung mga kinuhanan ko lang yung mga magagandang spot or angulo syempre of course. And yun nga pala, ang isa ko palang inonote dito na ang ayoko nga lang pala yung wala silang wash area kahit papano, pero so far sa CR ay okay naman kasi malakas din ang tubig.